Ang ating buhay ay may iba't ibang kwento. Maiba sa atin no making kumpleto ang pangailangan sa araw-araw. Mayroon din namang iba na walang-wala. Kahit na nakakaranas tayo ng kahirapan sa buhay, lumaban lang tayo hanggang sa dulo. Tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Des. Anak, wala na tayong bigas. Wala pa akong sweldo. Puntahan mo ang iyong tita Maris at pumunta ka muna ng bigas. Sige po, Mama. Te Marisa! Naku, naubusan na kami ng bigas eh. Sige po. O ano anak, may dala ka ba? Wala po. Naubusan daw po sila ng bigas. Pagka-uwi ni Des mula sa paralan ay naghahanda na siya ng mga pagkaing ibibenta niya kinabukasan sa paralan. Des, bili ng gulaman. Sige, ano pa? At popcorn din dalawa. Popcorn din sa akin, Des. Popcorn din sa akin. Des, ba't walang saging, Des? Naubusan ng saging eh. Dalawang popcorn mo at saka isang Ito lang bayad oh. Tuwing hapon, binibilang ni Des ang kanyang kita mula sa kanyang munting negosyo at ito ay kanyang iniipon. Kinausap siya kinagabihan ng kanyang ina. Anak, halika nga, mag-usap muna tayo. Kumusta ang iyong pag-aaral? Okay lang naman po, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po pagbayaan ang aking pag-aaral. Importante rin po naman sa akin ang edukasyon ko. Kaya mo pa ba? Nag-aaral ka at nagtatrabaho pa. Kaya ko po, ma'am. Des ay nagsusumikap sa kanyang pag-aaral at pagtitinda para may sariling pera. Nagsusumikap siya hanggang makapagtapos sa sekundarya. Ngunit dumating ang malaking problema sa kanilang pamilya. Na-ospital ang kanyang kuya dahil sa sakit. Ang kanyang naipong pera ay binayad niya sa ospital. Ang pera ay naipon sana niya ay para gastusin niya papuntang syudad para maka-entrance test sa kolehiyo. Ngunit ito ay ubos na hanggang isang araw. Tingnan mo. May post yung naghanap ng gawa sa kanilang mall. Kanino mo, Des? Hey, Des. Baka makapag-apply kayo dito. Di ba kailangan nyo ito? Des, tignan mo. Naghahanap sila ng tindera. Apply tayo. Sige, itry natin. Pinagpaalam ni Des sa mama niya ang kanyang plano. Sumang-ayon naman siya. Nakapasok na trabaho si Des sa syudad. Isang taon siyang nagtatrabaho sa mall bilang tindera. Kinausap siya ng kanyang amo. Isang araw. Des, gusto mo bang mag-aral dito? Tutulungan. Gusto po. Maraming salamat po. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Okay, sige. Sa umaga ka magtatrabaho at sa hapon ka mag-aaral. Kaya ba? Kaya po. Maraming salamat po. Lalo pang nagsusumikap si Des sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho hanggang sa nakatapos siya ng kolehiyo. Ang hiling niyang pagninegosyo ay pinagpatuloy niya. Naging matagumpay siya sa kanyang buhay. Nagmamay-ari na siya ng isang malaking restaurant.
Sa lahat ng nadaraanan kong hirap sa buhay, ito ako, nakatayo pa rin at lumalaban. Hindi ako nawala ng pag-asa sa buhay. Ang kahirapan ang naging inspirasyon ko para lalong sumikap at maging maayos ang aking buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil lagi niyo akong ginagabayan sa lahat ng aking desisyon sa buhay. Sa aking mama, na nandyan lagi nagmamahal sa akin. Sa aking amo na si Mr. Eric, siya ang nagtulak sa akin na mag-aral muli sa mga naniwala sa aking kakayahan at sa di naman naging bahagi kayo sa buhay ko. Itinuro ninyo sa akin ang pagiging matatag at lumaban sa hamon ng buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.